Trusted na loan application at instant cash solution daw itong loan application na to. Buong matatanggap up to 30,000 pesos at nagawa ko na nga ng video last time to pero ngayon nga 2026 gusto ko ulit gawa ng update dahil lagi ko nga ulit to nakikita yung mga ads nila online and I'm sure nakikita nyo ulit itong mga ads nila. At kung ako sa inyo, wag na wag muna kayong magkiklik dyan at mag-a-apply. Make sure lang na alam nyo muna kung ano yung i-expect nyo dito sa may application na to dahil fast approval na daw sila ngayon. Kaya ayun, umpisahan na natin. So yung loan application nga pala na to ay walang iba kundi ang FIDO PH. And yes, sa usaping legal, yes, legal sila dahil SEC registered. Pero syempre, hindi ibig sabihin na SEC registered ay wala na kayo dito ma-experience na mga pananakot, harassment, threats. Ayan, lahat ng SEC registered may mga makakalusot pa din na may mga abusive collectors, agents. So ayun, in short, umpisahan na natin yung pag-update dito. So dito nga last time nung nag-review ako is na-reject ako. So ngayon nga hoping sana aprubahan na tayo. So dito nag-open ulit ako and binura ko nga pala yung aking account dito sa may FIDO PH dati and ngayon back to normal ulit ako, back to zero, mag-a-apply ulit ako. So ngayon nga 2026 dahil ka-update lang nila ngayong March, ayan, i-check natin kung ano yung mga sasagutan pa. So dito nga una-una na ayan, kailangan mag-agree and continue lang tayo. And dati pala is 30,000 pesos pero ngayon up to 50,000 pesos na. 61 to 180 days. So ayan, SEC registered since 2019 pero syempre ngayon 2026, kailangan sinisilip nyo ulit to. Ayan, kautang-utang pa ba to or kailangan na nating i-skip pag dumaan sa my news feed natin? Oops, nakalimutan ko. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next upload ko. And congratulations dito sa may nanalo sa ating community spotlight for 100 Gcash load. Ayan, every weekend ko yan sa inyo isa-send kaya i-PM mo na ako pag nakita mo yung name mo dyan. Basta lagi kang active sa kada upload natin, mag-like, share, comment. Baka ikaw na yung susunod na mapunta dyan. So dito na nga, ayan, personal information, marital status, ayan, highest educational level, email address. And next, ilan na yung anak mo? Sa job category naman, ito yung mga pamimilian na trabaho, gano'n ka na dyan katagal? Dito pala pwede ang self-employed, unemployed, student, retired, so pwede walang trabaho. And dalawang contact references pa din ang ipoprovide dito. Pero hindi siya yung kapag kinlik mo yung contact reference, doon ka na mapupunta agad-agad sa phone book mo. So hindi, mano-mano mo siyang itatype. And last na pala tayo agad-agad. O diba, ang bilis lang ng pag-apply dito. Pero syempre ha, tingnan muna natin kung ano yung aabangan natin sa susunod after this. Approve kaya? Ayan. Select ID na tayo. Pwede ang national, pwede ang UMID or UMID, driver license, PhilHealth, TIN, passport, SSS, PRC at postal. Sa e-wallet and bank, pwedeng ma-receive yung ilo-loan dito. Okay, so meron pa pala facial recognition. So ayan, magpi-picture lang tayo and okay, so ganun na. Tapos, assessment is currently in progress na. So, dito is 5, okay. 3 minutes pa daw tayo mag-aantay. O, sige, antayin muna natin ng 3 minutes. And, okay, medyo matagal. Kaya magbasa na muna tayo dito ng mga reviews sa kanila. Okay, kasi ito yung pinakamahalaga talaga, guys, na dapat ay chine-check nyo din. Pero wait lang, may lumabas. Notification permission. So sabi dito, would you like to receive approval and disbursement results immediately? So kailangan pala nating i-accept ang notification permission para mas mabilis daw nating ma-receive kung approve ba tayo or hindi. So ayan na nga, yung 3 minutes naging 5 minutes. Nakakaloka naman to. O diba? Thank you for your patience daw. So dito, chinek ko nga yung SEC registration nila. Yes, nakita ko naman na registered pa din sila under FIDO PH Lending Corporation at okay, so 30,000 pesos pala para sa may non-VIP users. O bongga, may pa VIP and non-VIP pa. For VIP users, yun pala yung up to 50,000 pesos. Okay. So dito, ang maximum monthly effective interest rate daw nila is nasa 15%.
Ayan, kaka-update lang nila nung March 6, 2026. And ayan na nga, habang ako ay nagki-click dito, na-receive ko na nga agad kung ano ang resulta. So ayan na nga, after, ayan, more than 5 minutes, ako ay, ayan, yung sinasabi nila na fast approval, bakit naman sa akin ayaw? Kasi ako na-regret, hindi ako na-approve ulit. Your application was not approved. And don't worry daw, a failed review today doesn't mean forever. So pwede daw ako mag-try again after 15 days pa. So kung ngayon kayo nangangailangan agad-agad, nako po, baka ma-broken hearted kayo dito, baka malungkot kayo dahil ako nga syempre, ayan, after ilang try, na-reject na naman ako. Pero syempre, hindi dito nagtatapos ang pagre-review natin dahil syempre, magbabasa tayo ng mga reviews at magkano ba talaga yung makukuha. And kung na-overdue tayo dito, ano yung i-expect nyo? So dito nga, pwedeng ma-download pala to sa my Play Store kasi dito ako nag-download sa Play Store and currently meron silang 4.7 stars. At dito nga tayo unang magbabasa dahil may mga kinuha nga akong reviews dito sa online at dito nga din sa my Play Store. At syempre, dito na din sa may mga nagko-comment sa my YouTube channel ko. So, una nga dito sa may kanilang Play Store, sabi is, I do appreciate getting the money fast. Ayan, however, the collections team is sending messages that contain harassment. Okay. Sabi ko sa inyo, kahit na SEC registered yan, meron at meron tayong matatanggap na pananakot. So, ayan, nakatanggap daw siya ng harassment kahit na hindi naman daw siya late sa pagbabayad. So, after daw niyang mag-apply dun sa my loan, marami na daw siyang mga natatanggap na messages na mga offers galing sa iba't ibang numbers. Galing sa iba't ibang numbers. Ito na nga yung i-expect nyo, lalo na kung baguhan pa lang kayo na nangungutang online, i-expect nyo na kapag isang loan application lang yung na-try nyo, marami nang magsusulputan dyan na iba't ibang mga loan offers. Agree ba kayo sa akin? Comment down below kung na-experience nyo yun. Dahil ako, sabog na yung notification ko sa dami ng loan offers. And be aware, huwag kayo magkiklik dyan sa may mga link na nare-receive nyo sa may messages nyo dahil hindi nyo alam kung ano yung possible na mangyari after nyong i-click yung loan offers na yan, yung link na yan. Malay nyo, magkaroon kayo agad ng utang, hindi nyo alam. Or baka ma-breach na yung inyong personal information dyan sa phone nyo. So, wag na wag kayo magkiklik ng link. At eto yung next. I was trying to take care of this loan app. I started 10,000 and then binayaran daw niya. Na-offera naman siya ng 12,800 and then binayaran na niya ulit. Pero after nun, na-reset yung kanyang credit limit to 2,500. Grabe naman ang pagkababa. So sabi niya dito, after kanila pagkakitaan, hindi ka na nila pahihiramin ng maayos. Ayan, na-disappoint. At next naman, disappointed and angry, apply for a loan and was approved but no amount was disbursed. Okay, so ayan, nag-apply siya pero wala daw siyang na-receive na amount. Ayan, chinek nila sa may customer service. Sabi sa kanya, na-disburse na daw, naipadala na daw sa kanya pero wala daw siyang natatanggap. So, eto naman yung ganitong scenario, guys. I-check nyo yung channel, yung disbursement channel na pinili nyo kung Bankman yan or GCash. So, kung GCash yan, i-screenshot nyo yung pinaka-loan transaction nyo, yung oras na nag-loan kayo, or yung buong araw na yan, kasi pwede yang i-request sa may GCash yung pinaka-transaction mo kung anong araw yan, ipakita mo or pruweba na yan na talagang wala kang natanggap. At pag wala ka talaga natanggap, huwag kang magbabayad. So, ganun lang yun kadali. Sabihin nyo, wala kayo natanggap. Pag may tumawag sa inyo, wala ako natanggap at may pruweba ako. Yun ang sabihin nyo. And last, sabi, horrible agents will text and call you nonstop to the point it's becoming harmful to work. Even if you email or message them, they will just ignore your plea. So dito nga, ayan, nonstop. Yes naman. Ayan, ito na yung pinaka talagang super mangyayari sa inyo. Once na kayo ay pumasok sa mundo ng utangan online, sa mundo ng OLA, meron na talaga sa inyong tatawag at magte-text. And isa na nga itong si Fido PH. So meron naman dito na-aprobahan agad-agad sa first time pa lang. Yes, pero hindi natin may iwasan na kagaya ko, hindi ako na-aprobahan. Kaya kayo, kung for emergency, pwede kayong mag-try pero huwag kayong mag-expect na super bilis agad ng approval. So, usapang overdue naman tayo dito sa Fido PH. Ayan, meron nga ako dito nakita na, sabi niya, ano po ang experience nyo kay Fido PH? 2 days overdue na ako. Gaano po kaya katagal ng haharas?
So sabi nga dito na nag-comment is walang harass si Fido PH. Mabait yung agent nila, kausapin mo lang, bibigyan ka pa ng option na mag-partial hanggang sa matapos ka sa loan mo. Eto naman, ang masasabi ko naman dito is yes, hindi naman lahat ng agent is garapal maningil. Meron pa din naman talagang okay makipag-usap sa'yo. Swerte mo kung ganyan yung agent na napunta sa'yo, kung okay makipag-usap, kung okay maningil, kung makataong maningil. Pero kung hindi naman, hindi mapakiusapan, ikat mo na yung tawag na yan. Antayin mo na lang yung legal settlement dahil kung 1,000 pesos lang naman yung utang mo, tapos kung ano-ano ng masasakit na salita yung matatanggap mo, ay nako, mag-off SIM ka muna, i-stop mo muna yung notification mo. Sa mga unknown numbers, unknown callers, bayaran mo na lang sila pagka nakaluwag-luwag ka na. Kaya sa marindi pa yung utak mo sa mga nababasa at ayan, mga missed calls nila. I-off nyo yung mga notification nyo sa mga unknown numbers. Meron yung setting yung phone nyo para hindi nga kayo maabala. At para hindi nyo mabasa yung mga messages nyo, ilagay nyo dun sa may spam or sa unknown numbers. Ayan, hindi nyo mababasa yon. Dun lang siya ma-store lahat. Hindi nyo makikita. At last nga na i-share natin is, eto, yung Fido PH, pag hindi ka nila makausap or matawagan, ipipm nila mga kamag-anak mo sa FB. O, diba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagka mangungutang kayo online, make sure na ilimit nyo lang sa 3 hanggang 5 yung contact reference nyo or yung nasa phone book nyo para in case man na ganito ma-overdue kayo, alam nyo kung sino lang yung mga possible na tawagan. Make sure na mga kamag-anak nyo lang, mga kasama mo sa bahay para alam mo, mapapaliwanagan mo agad sila. And kapag nangyari naman yung pagkocontact sa mga kapamilya mo, i-post ka online, pwede mo na sila ngayong ireklamo. Magpasa ka na ngayon ng complaint sa may SEC, sa NPC, dahil hindi na nga makatao yung paniningil nila at yung pag-disclose ng personal loan mo doon sa may kamag-anak mo is hindi nga din tama, lalo na kung walang permission mo. So, ang maganda mong gawin, i-lock ang FB profile mo and wag yung mukha mo talaga yung nakalagay sa may profile picture mo dahil possible na makuha din nila yan. So, pagka inilock mo yung profile mo or yung FB profile mo, maiiwasan na maitag ka nila. Pero, possible pa rin na maipost ka sa mga buy and sell dyan sa may lugar ninyo. At ito pa pala yung nag-comment sa aking, ayan, vlog about dun sa may nakaraan na upload ko. So maganda ang Fido, 75 days to pay nga lang, offer sa akin, buong matatanggap. Kasi naka-gray pa daw or hindi pa daw magamit yung 61 days niya. Ayan, 3,000 daw yung offer sa kanya. At ito pa pala, okay naman po sa akin at legit talaga siya. 4,000 and 60 days to pay siya babayaran. And wala daw processing fee. Pero ayun na nga guys, kahit na ma-offeran kayo dyan, kung magkano man yung ibigay sa inyo na loan offer, make sure lang na kaya nyong bayaran sa due date. At kung hindi nyo kayang bayaran, please wag na pong i-accept para iwas sakit ng ulo. So that's it guys. Ala, ganun talaga, reject tayo. Hindi lahat ng ina-applyan natin na SEC registered is ma-aprobahan tayo. Meron at meron pa din talaga na hindi tayo ma-offeran and ganun talaga. Siguro iniiwas lang tayo sa mga sakit din ng ulo. So yun lang guys, kung na-try nyo na itong si Fido PH ngayon 2026, na aprobahan kayo or kung na-overdue man kayo, please comment down below para aware nga din ang lahat at gustong-gusto ko nagbabasa ng mga comments nyo dyan. So ayun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!